Kabilang po sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity ang probinsya ng Bulacan. Hanggang sa mga oras na ito, no, o hanggang kahapon, talagang nagpatuloy pa rin po ang rescue operation sa mga stranded sa baha. Narito ang aking pampagising na balita. Ngayon, entering kami ngayon dito sa subdivision. Over. Kasama ang News 5, pinasok ng mga tauhan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Bulacan ang isang subdivision sa bayan ng Marilao. Nakatanggap sila ng tawag na may ilang pamilyang nagpaparescue rito matapos umabot sa lampas tao o mahigit 6 na talampakan ng lalim ng bahak. Bagamat mas mababa na ang tubig, lubog pa rin ang buong subdivision. Maya-maya, isa-isa nang isinakay sa military truck ang mag-anak na ito kasamang 5 buwang buntis. Magdamag na pong walang kuryente tapos wala na din po kami makain. Pupunta po kami sa Bukao sa mami ko. Sinubukan namang palikasin ni Bulacan Vice Governor Alex Castro ang ibang residente na nanatili pa rin sa kanilang bahay. Pero tumanggi ang mga ito at nananawagan na lamang ng ayuda. Unti-unti ring humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Marilao. Pero ang resulta naman, makapal na putik. Sa gasolinaang ito, pinapala yung makakapal na putik. Hindi na mapakinabangan ang mga paninda ng grocery store na ito matapos mababad sa baha. Pilit namang nililinis ni Myla Lopez ang kanilang kainan. Yun nga lang, wala naman silang magamit na tubig panlinis. Ito yung walang tubig, pero anong ginagamit yung panlinis? Nga po, buti nga po, kahit pa paano itong drum natin, nagkaroon ng tubig. Ayan po. Eh baka din ho yan, tubig baha. Oo, ano lang, kahit pa paano yung putik na ganito, may ialis man lang natin. Di pag nagkatubig, tsaka na lang namin ipapainal ng paglilinis. Nagdulot naman ng pagbabagal ng traffic sa NLEX ang sangkaterbang basura, sanga ng puno at putik. Umapo kasi sa mismong expressway ang Marilao River. Lahat ng batas na handyan naman. Yung Solid Waste Management Act. Ang kailangan lang talaga yung implementation at tamang disiplina ng tao. Ma-implement yung tamang pagtapon ng basura, paghihiwalay ng mga basura. 14 na bayan at lungsod sa Bulacan ang apektado ng baha dulot ng bagyong Karina na pinalakas ng hanging habagat. Isa na riyan ang Malolos na mabagal ang pagbaba ng tubig. Lampas gutter deep o aabot pa rin sa kalahati ng gulong ng mga sasakyan yung baha dito sa MacArthur Highway na sakop ng Malolos, Bulacan. Yung pagbaha dito sa pangunahing lansangan na ito, malaking problema sa mga taga Malolos dahil nagsisilbi itong major entry at exit point ng lungsod. Sinisisi ni Malolos City Mayor Christian Natividad ang mga kaliwat kanang reclamation project sa probinsya maging sa Manila Bay na naging dahilan daw kaya nagbabara mga pwedeng daluyan palabas ng tubig. We welcome development. Of course, we all want to be progressive. O given yan. The problem is, instead na magkaroon tayo ng mas malawak na tapunan ng tubig, abi pinaliit pa natin. Hiling nila magkaroon ng Department of Water na tututok sa paulit-ulit na lang na problema ng pagbaha. Billions of pesos are being wasted dahil on a yearly basis. Pare-parehas ang experience natin. Baka naman pwede kami naman magtanong. May pag-aaral na bang ginagawa ang national government sa mga nangyayari sa amin dito? Yan po ang aking pampagising na balita.